Lalong tuminindi mga kababayan yung pangingialam ng Amerika dito po sa atin. Bakit niya Mr. Maravillas? You can just imagine, pati yung trade mission mga kababayan ng Amerika dito sa ating bansa, pinangingialaman ng China. Ayan po, mga kababayan, sabi rito sa balita ng Manila Standard, Chinese Embassy, US Trade Mission, a form of economic bullying. Silos na silos po yung mga barkada ni Maudix dito sa ating bansa. Pati yung pakikipagnegosyo natin na napakatagal na, pinangingialaman mga kababayan ng China. Gusto nila sila lang. At gusto tayong diktahan kung sino yung dapat na kausapin natin sa pagninegosyo. Kasi naman niya Mr. Maravillas, talagang ang gusto nila, mga negosyanteng Chinese lang, yung nandito sa atin. Iyon nga po mga kababayan, nasarapan sila, pinaabuso po ni Maudix noong kanyang administrasyon. Ang matindihan niya Mr. Maravillas, yung ayong insul natin, doon sa West Philippine Sea, gusto nang i-take over ng China. May secret agreement daw kasi yung dating Pangulong Maudix sa China. Yun ang nireveal ng isa pong anonymous Chinese official. Kaya yung China po talagang insistido. Ito po sabi dito sa balita. China wanted Philippines to recognize its control over Ayungin, sabi po ng paglalahad po ng isang DFA official. Talaga niya Mr. Maravillas, hinudas tayo rito. Ano tingin niyo po mga kababayan? Kaya nga po, gusto nang i-take over yung Palasyo Malacanang, gusto nang iupo si Inday ng mga nagrarally doon sa Liwasag Bonifacio. Malamang sa malamang, konektado sa interest po ng China. Ano sa tingin po ninyo? Kaya, mga kababayan, sabi ni Congressman Erwin Tulfo, mabutian niya, tanungin na ninyo si Duterte on alleged secret pact with China. May kasunduan daw, verbal na kasunduan. Kaya insistido po, yung China na kontrolin yung Ayungin Shoal. May usapan po. What? Sabi ko sa inyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa mga taga-Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito online sa amin, bumili ng plane ticket. Pati po sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May bayad center na rin po kami dito at Maya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao po sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po, bago naming product. iGlow. Dali lang po. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa
mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po itong Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. So mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos aja, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung mga kwento. Ito pong lalong tumitindi na pang-abuso sa atin ng China. Pati yung negosyo, yung trade na mission mga kababayan ng Amerika na dumating dito sa atin. Pinagsisilosa nila. Tinawag pang economic bullying daw. Ayan po. Lumalaan niya, Mr. Maravillas. Ito yung pinagsisilosan mga kababayan, yung trade mission. Sabi dyan, China slammed the latest trade mission sent by US President Joe Biden to the Philippines, likening it to a form of economic bullying against China's technological development. Gusto nila sila lang yung mabuhay, yung magnegosyo dito sa ating bansa, mga kababayan. Dati na rin na po natin na kanegosyo mga kababayan ang Amerika. Sabi po dito, the Chinese Embassy in Manila said the U.S. trade mission led by the U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo touched on national security issues and sounded clarion calls for ganging up against Beijing instead of focusing on economic cooperation with the Philippines. Siyempre naman po, matatouch po ng Amerika yung security issues po dito sa atin. Katratado kasi ng Pilipinas ang Amerika at dahil po sa presence ninyo dito sa West Philippine Sea, nasigi po ang advance ninyo. Normal yon. Kung hindi po kayo nag-advance dito po sa sa West Philippine Sea, hindi sana pinag-uusapan yung security issues. Concern siyempre yung Amerika kasi ka-defense treaty namin ang US. At concern sila siyempre ng security ng kanilang mga negosyo dito sa aming bansa. Naintindihan ninyo mga Chinese? Masasama kasi yung intention ninyo dito sa amin. Kaya kayo ganon. Sabi po ng embassy, Chinese embassy, many sober-headed Philippine individuals are questioning, are the Americans really here to help the Philippines advance development? The Chinese embassy statement came after the U.S. delegation said Washington is constantly assessing the need to expand export controls to stop China from acquiring advanced computer chips and manufacturing equipment. The embassy said the U.S. imposition of restrictions on semiconductors export goes against market principles, disrupts normal trade order, and interrupts the international production and supply chain. Dapat managawin yun ng Amerika, yung mga computer chips ninyo. Anong malay namin dito kung ginagamit ninyo yan sa spying? Di ba? Kaya nga, pati yung TikTok, ipinagbabawal na sa Amerika at dito sa amin, bawal na rin sa mga sundalo. Kasi ginagamit sa paniniktik. Yung mga computers nga, mga CCTV camera, mga kababayan sa Australia, pinagbabaklas ng Australian government kasi ginagamit daw sa spying. So masisisi ninyo yung Amerika kung bakit ganoon ka siloso. At dapat din kaming mag-ingat. Ilang beses na, halimbawa yung aming mga websites namin, mga government websites, di ba tinarget ng mga hackers? At na-trace yung location sa China. Wag kami. So it called on the US government to cease the wrong practice of politicizing daw, instrumentalizing and weaponizing economic trade and sci-tech issues. Sino ang nag-weaponize niyan? Di ba kayo na mismo yung nauna? Yung mga technology, ginagamit ninyo. Pati nga yung Amerika, biktima ninyo. Di ba nagpalipad kayo ng mga balloons? Naalala ninyo po yun mga kababayan? Nagpalipad sila ng balloons doon sa Amerika. Gusto lang ninyo, kayo yung mang-isa.
Pag natiktikan kayo, nasupla kayo, ayon, alboroto kayo, yan ang mga ugali ninyo. Raimondo, during the 2-day visit of the trade delegation, announced that American firms are set to invest over 1 billion or 56 billion pesos in Philippine priority sectors. We estimate that this announcement will create training and career opportunities for about 30 million Filipinos, sabi po ni Raimondo. The areas where we are focused align perfectly with President Marcos' vision about his interest in higher paying jobs and telecommunications, digitalization, helping small and medium-sized companies to digitize. That strong theme of investment that these companies hope to make. Doon po siyempre kami sa Amerika kasi katratado namin. Malay namin yung mga sinupply ninyo mga computers dito sa iba-ibang mga opisina noong panahon ng dating Pangulong Digong, may mga embedded na spy technology. Di ba? Kaya nga po, ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito din yung concern na pinaabot last time ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kailangan na kumuha tayo ng mga experts po galing po sa Amerika para i-check po yung ating kakayahan na maayos po yung ating masiguro yung ating cybersecurity dito sa ating bansa. Tama ba? Alam namin kung bakit kayo nanggagalaiti. Yung mga masasamang intensyon ninyo dito sa amin ay nati-check with the engagement of our President Bongbong Marcos. Matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos with American officials. Ito nga, tama itong sinabi ni Rufus Rodriguez po, Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City, 2nd District. Sabi niya, China risky investors can be excluded in economic chacha. Yan po si Rufus Rodriguez. So sabi diyan, once the proposed economic amendments to the 1987 Constitution are ratified into law, Congress would gain the power to exclude China and other perceived risky foreign investors. Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez had this to say after members of the Makabayan Bloc expressed concern that China might one day seize control of the country's electricity generation and transmission sectors. Congress can craft a law to make sure that risky countries or investments with implications on our national interest and security can be checked and barred from coming in. At present, China controls 40% of the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, the country's power grid operator. Rodriguez explained that with this phrase, Congress will possess the power to change the foreign investment limitations. He says this does not indicate that all foreign capital would be allowed into the country since a screening process can be included in the enabling law. Tama po ang sinabi ni Rufus Rodriguez. Yung mga risky investments po, tulad ng control ng electricity natin, huwag nating ibigay sa mga risky investors. Tulad ng mga Chinese, you just imagine kung makontrol nila yung ating electricity, pa-brown outin po, isabotahe po yung ating electric infrastructure. Tapos na tayo. Tama? Pero anya Mr. Maravillas, ano yung secret agreement with Mao Diggs? Ito po, kaya pala gusto ng China na i-recognize yung control nila sa Ayungin Shoal, sabi ng Department of Foreign Affairs. Kasi siyempre, di ba, nagbago ng administrasyon. Ayon, may alleged secret pact yung dating Pangulong Digong daw sa China. Kaya insistido sila na kontrolin yung Ayungin. Chill out niya, Mr. Maravillas, pala yung nangyari. Ganon po ang lumalabas dito sa mga balita. Kaya sabi ko sa inyo, ingat-ingat po tayo sa pagpili natin ng mga leaders this coming midterm elections. Huwag yung mga kaalyado po ng China na mga politikos, lalo na po sa 2028 elections. At dito ninyo maintindihan kung bakit po nagmamadali sila. Gusto na nga pong lusubin ng palasyo.
ginagatungan yung people power. Gusto maglunsad ng panibagong people power, mga kababayan. Ginagamit yung issue kay Pacquiao. Pinapainit po yung yung mga Filipino. Akala nila magsisimpatya yung ating mga kababayan. Dito po sa sabi, pinalalabas nila, ginigipit si Pacquiao, pati yung freedom of expression ng freedom of the press ng SMNI. Itambak po yung violations. Paano hindi bawiin yung i-terminate yung franchise ng SMNI at ginagamit sa propaganda ng China. Di ba? So sabi diyan sa balita po, China wanted the Philippines to recognize Beijing's control of Ayungin Shoal or Second Thomas in the West Philippine Sea, one of many proposals. Encountered proposals that have led to a stalemate in the vital waterway, the Department of Foreign Affairs said Tuesday. In a statement, the department said the proposal raised by Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong in March 2023 would be deemed a recognition of China's control over Ayungin Shoal as its territory, as Ayungin Shoal is a part of the exclusive economic zone of the Philippines. The proposal of China could not be considered by the Philippines without violating the Philippine Constitution or international law. The DFA added that only a few of China's proposals on the South China Sea were somewhat workable, while many were contrary to the interests of the Philippines. The department issued a statement in reaction to a published article indicating that the Philippines ignored China's proposals on the Sea Row. Ngayon, bakit insistido yung China po? May sikreto daw kasing kasundoan yung past administration, si Mao Diggs, sa China. Lalo na po, yung pagpapapasok ng mga barko na magdadala ng supply doon sa BRP Sierra Madre. May sikreto pala niya, Mr. Maravillas. Yan ang sabi dito po sa balita. Kaya sabi dito po ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, mabutian niya. Tanungin ninyo si Duterte on alleged secret pact with China. Only former President Rodrigo Duterte can confirm or deny the rumors that the Philippines had some sort of deal with China concerning Ayungin Shoal during his term. Nakita na ninyo, mga kababayan, kung bakit gusto nang i-opo si Inday. Mabubuking po kasi yung secret pact. Sumisingaw na So makikita ninyo kung bakit sila ganyan at ginagamit nila yung issue ngayon sa panggigipit kay Pacquiao para gatungan po yung mga mamamayang Pilipino at magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos na wala mang kinalaman po dito sa kinasadlakan na problema ni Pacquiao. At kahit na po sa SMNI, wala man kinalaman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos dyan. Nasili po ng Kongreso yung mga violations. Tama po? Kaya tingnan ninyo yung rally doon po sa Liwasang Bonifacio, yung prayer rally, naging anti-Marcos rally. Marcos resign na po yung sinisigaw at pumunta doon si Inday. Hindi na niya, Mr. Maravillas, nahiya. Sinabi niyo pa, nagatid pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-send off pa papuntang Germany. Pagkatapos, biglang nag-attend ng prayer rally na ang sinisigaw po, Marcos resign. You see, ang dapat pong ginagawa ni Inday, mag-resign as DepEd Secretary. Kasi, as DepEd Secretary, alter ego siya ng ating Pangulo. Alangan man yung other self ng Pangulo, Marcos resign. Di ba po? Hindi man po pwede na ang DepEd Secretary alter ego ng Pangulo, Marcos resign. So ito yung sinabi po ni Erwin Tulfo. The Deputy Majority Leader for Communications had this to say when he was asked
in a press conference about the long-standing rumor, the alleged secret pact between Duterte and China often gets reference whenever there are news about Chinese vessels' attempts to block Philippine boats that are on a resupply mission to the BRP Sierra Madre in Ayungin in the West Philippine Sea. Sabi niya, siguro po, ang right person na sasagot ho dyan ay ang dating Pangulo kasi hindi naman ho kami privy. Maging ang administrasyon pong ito, sabi po ni Tulfo. So maganda po siguro, the former president will answer that kung meron bang kasunduan. Kasi I believe before, previously sinasabi nila wala, dinindinay nila yung sa Ayungin Shoal na yan. The source of the rumor is supposed Chinese diplomat who disclosed that the alleged agreement on conditions of anonymity. Allegedly, China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre, in that China agreed to let only one vessel pass through during regular rotations and resupply missions. Kita ninyo? Kaya nag-insist po yung China, laging hinaharang yung resupply mission kasi sa tingin nila, iba may kasunduan na niya kami ng dating Pangulo ninyo. Dating Pangulo yun. Nag-iba po yung policy ng bagong Pangulo. Kasi hindi po pwede ang ganon na territory natin yung Ayungin Shoal. Tapos, kakamkamin po ng China at yung dating Pangulo makikipagkasundo na ganon. So binayolate niya yung ating konstitusyon pag ganon mga kababayan. Kailangan po sikreto. You see? Kaya sabi ni Tulfo, it would be better anya in the right person to ask that question and answer it is yung dating Pangulo. So nakita na ninyo mga kababayan kung bakit ganun mag-behave po yung mga Chinese. Talaga niya, Mr. Maravillas, parang binintaan niya tayo, Mr. Maravillas. Mababasa ninyo yan sa mga statements ng ating Pangulong Bongbong Marcos na during the campaign, talagang sinabi niya that not an square inch ang hahayaan niya na kamkamin ng any foreign country. Siyempre, alam niya mga kababayan siguro, may nag-inform sa kanya na yon ang ginawa ng past administration. And siguro, dito ninyo maintindihan kung bakit yung dating Pangulong Digong mga kababayan never na in-endorse. Sinira-siraan pa yung ating Pangulong Bongbong nang tumatakbo sa pagkapangulo. Never yang in-endorse. Kahit na po si Inday, kayo ni Team. What? You see? Talaga po, may kasabihan na tayo po, and it's biblical. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Kaya tingnan ninyo po, lumalabas na po yung kung ano yung mga nangyari. Diyan nyo, Mr. Maravillas pala yung update kay Pastor Kibuloy. Ito yung latest pa. Kibuloy still won't attend Senate incriminatory probe. Sabi ng kanyang abogado. Kibuloy through his lawyer Milanio Balayan said his client's appearance would compromise his rights. We still believe that the resolution itself is incriminatory and therefore it's useless for Pastor Kibuloy to go to the Senate without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Sabi po ni Balayan. Balayan already submitted their compliance and legal justification on Friday morning in response to the show cause issued by the upper chamber against the religious leader on Wednesday. We will wait for the Senate response to our legal compliance, and from there we will take it as to what is the best legal avenue or legal actions we could take. Ngayon po, pigre-ready na po yung yung paghabol kay kay Pacquiao at saka yung magiging detention center niya doon sa Senado. Nire-ready na rin po. Pati po yung camera, nag-ready na rin. Ayan camera naganda na sa pag-aresto kay Kibuloy.
Ah. Both the Senate and the House may problemang kinakaharap si Pacquiao. O ngayon, si Topacio, isa sa mga abogado ni Pacquiao, may padudang picture po ni Gibbs kung saan po siya nagtatago. Ayan po. Sabi dyan, Kibuloy reportedly staying in Kingdom of Jesus Christ admin offices in Davao City. Ferdinand Topacio, lawyer of Apollo Kibuloy, shared details about the religious leaders' whereabouts after the House Committee on Legislative Franchise ordered his arrest. Aniwala sa inyo. Baka kung saang lungga na po yan nagtatago ngayon. Tingin mo niya, Mr. Maravilla, saan nagtatago si Pacquiao? Baka po underground. Ano ba? O, ito naman po si Robin Padilla. Sabi rito, lilinawin ko po, iba ang depensa, trabaho yan ng abogado ni Pastor Kibuloy. Itong ginagawa ko ay demokrasya. Nagpapaliwanag siya kung bakit siya nandun sa pagsaklolo kay Pacquiao, hindi sa mga biktima. Demokrasya daw yung ginagawa niya. By the way, nakaligtaan ko, ito pala, i-play ko ito sa inyo na statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa gustong mangyari ng China na i-reclaim ang parte ng West Philippine Sea. Ayan po, yung ating matapang na presidente. So, pakinggan po ninyo yung kanyang sinabi. Doon ito sa doon sa kanyang pagbisita sa Berlin, sa Germany. Made to us. But the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward, because it is for myself, for example, as I always explain, when I took office, I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Malinaw po, mga kababayan, may responsibility yung ating Pangulong Bongbong Marcos na i-defend yung ating territory. Kasi yan po yung nakapalaman sa ating konstitusyon. And as President, kanya yung obligasyon, mga kababayan. Wala daw siyang choice bilang Pangulo. Ganon ang tunay na leader, mga kababayan. Hindi yung leader, yung mismong gustong maging province na tayo ng China. Di ba po? Saan ka nakakitang leader na gusto na tayong gawing province ng China? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.